po yun yung pagyayabang or hindi po yun or anything. Ito po, ang purpose po kasi nun is for us to motivate each other. 'Di ba? Sabi nga nila, when you see it, pag nakikita mo na sa pag nakikita ng ibang tao ginagawa, minsan 'di ba na-absorb natin yun. Kaya kapag meron kang activity for the day, i-share mo din. May nakausap ka, picture mo lang. Kahit hindi maganda camera mo, mag-video ka lang. For example, si J-Lo, may nakausap kang nag-tricycle driver, video mo lang, i-share mo sa GC natin because energy siya na makakatulong magkaroon ng momentum sa grupo natin. Katulad ng napag-usapan natin, ang focus po ng grupo ngayon natin is paghahanap ng agila. Ang stage po natin ngayon sa mga nagsisimula, nandito tayo sa pagbubuo ng grupo natin. Lagi ko ang sinasabi, tayo po ay magkakasabay, no? Dito sa Zoom na 'to, lahat po kayo direct ko. Kung hindi man kita direct, malamang ikaw yung direct ng direct ko, tapos-tapos na. Ibig sabihin, hindi ka malayo. Totoo 'yan, kahit tingnan niyo po yung mga dito sa Zoom natin. Sigurado ko direct kita, kaya ka nandito. At kung hindi man kita direct, direct ka ng direct ko. Ibig sabihin yan, dikit-dikit pa tayo, hindi tayo magkakalayo. Ibig sabihin yan, walang kang karapatan lumayo sa cheque ko. For example, chumicheque na ako ng 300,000, 400,000 per month or 500,000. Dapat ang cheque mo, nandun ka din. Kasi magkadikit tayo eh. So, wag kang papayag na, hala si Piwi, nagti-300,000 per month na. Hala si Piwi, 400,000 per month na. Tapos ikaw, 2.5 ka pa lang. Ala, wag. Huwag mo hahayaan yon. Mangyayari lang yung makasabay ka sa galaw ko at galaw nila Ann Garcia, nila Ana Recio kapag sumasabay ka sa araw-araw na activity. Because at the end of the day, activity ang pag-uusapan natin. Ano ba yung activity, Yes. Piwi? Ilang, ah, okay, sa unang 6 na buwan, isa lang activity ang ginagawa mo. Ang activity na ginagawa mo araw-araw is kumausap ng tao, maghanap ng agila, kumausap ng prospect, hanapin yung alas mo, hanapin yung mga dayantan, Ran Makadangdang, Ann Batcho sa ilalim mo. Ang goal mo, hanapin yung dayantan. Okay? Hanapin yung mga taong magfo-focus sa hataw sa negosyo natin. At least, at least 10. Bigyan kita ng idea. Ran Makadangdang, uulitin ko na naman para mag-sink in sa'yo. Si Ran Makadangdang nakakuha siya ng isang alas or isang agila. Yun si Dayantan. Nung nakuha niya si Dayantan, ngayon po, ang minimum average na per month is 1 million. Ibig sabihin, pwede siyang lumagpas doon pero hindi na siya bumababa doon sa 1 million a month. Okay? Isa lang ang nakuha niya. Sino yung pangalawa? Siya. Siyempre, siya yung bumabangga eh. Yung kabila niya, siya pa, yun tinatrabaho niya, yung pambangga. Pero wala pang dayantan, yung talagang agilang nasa kabila. Kasi kung dalawa na ang agila mo, sigurado ko, humahampas ka na ng mga 2 milyon isang buwan. Humahampas Tama. ka na nun. Oo. Bakit? Sa dalawang dayantan mo, 3 ulo mo, pangatlong agila ka, 2 palo ka, mag-1.52 million ka nun per month. Pag sinabi mong agila, tatanungin mo ako, Piwi, ano ba yung agila na yan? Yan ba yung 2 pakpak? Yan ba yung lumilipad? Yan ba yung merong kukong matalas? Okay, ito yung agila. Ang isang agila na leader, okay, Oh, sa word pa lang na agila, ito yung mga taong mataas ang lipad. Okay, hindi to yung mga makikita mo ordinaryong member lang na come what may, dumadating dito, pag centering, biglang mawawala, dadating na office, biglang mawawala, susulpot, may pain, after 2 months, wala na naman, lalilipas sa 1 linggo, walang pain, hindi agila yon. Ang isang networker na agila, taking from the word agila, ito yung mga leader na mataas ang lipad.
'Pag sinabi mong mataas ang lipad, eto yung mga mataas ang pangarap. Hindi mo maddidinig ang simple life dito. Ang isang networker hindi simple life ang pinapangarap, okey? I wanna have a simple life, I just wanna eat 3 times a day, I just like ano, I just like this, hindi gano'n. Ang agila gusto niya pataas, gusto niya yung lipad niya taas. Gusto niya yung achievement niya sa buhay niya, Ferrari, Lamborghini, mansyon, milyon. Gusto niya maging big time. Yun ang makikita, agila 'to. 'Pag tinanong, "Anong kotse gusto mo?" I just want ano, you know the ano, yung like this, like that." What? Pero 'pag nagsalita yan, "Anong gusto mong kotse?" Gusto ko Ferrari." Agila yan. Ibig sabihin hindi nagbibiro yan. Ako tanungin mo ako, "Anong gusto mong kotse?" "Gusto ko Range Rover, Rolls-Royce, Lamborghini, McLaren, Cullinan, wala kang madidinig sa'king Japanese car. Hindi, I have nothing against Japanese car, It's just that networker ako, agila ako, eh. So hindi mo ako mapapasakay ng simpleng kotse, okey? Pansinin mo lahat ng top 1 to 10 natin, lahat naka-sports car. Hindi dahil, ano. Pero yun, eh, yun ang networker, eh. "Ay baby, ayoko ng sports car, gusto ko ng ano, gusto ko ng hacienda, gusto ko ng lupa." Hindi ka manlulupa dito. Hindi kayo mayaman sa pagpapaupa, yumayaman ka sa pagne-network. So ibig sabihin yung sports car, investment asset sa'yo yun. Nag-agila ka, dadating ka dun ano, ano yun, 'di ba? Networker ka, hindi gastos ang Ferrari sa'yo. 'Pag bumili ka ng Ferrari katulad ng ginawa ni Dayan ngayon, hindi siya gumastos ng 20-30 million, hindi siya gumastos ng gano'n. Nag-invest siya ng gano'ng kalaki para lalong lumago yung negosyo niya. Kasi lumawak yung agila, eh, nanggigil lahat ng itlog niya. Oh, shit, si upline naka-Ferrari na. So, siyempre manggigigil lahat yun. Hindi ako papayag ng ganitong sasakyan, dapat ako kahit Porsche man lang meron ako. Dun magsisimula yun. Those are the laws of network marketing. Ang focus mo ngayon, wala ka na dapat ibang tinitingnan kundi dapat hahanapin ko yung agila ko ngayong araw na 'to. Lumipas po ang July 21 na naman, 20. Hindi ka na naman nakipag-usap, pinalipas mo na naman 'tong araw na 'to, hindi ka na naman lumabas, hindi ka na naman naglatag kasi punong-puno ka ng dahilan, wala kang laptop, wala kang cellphone, sira ang ganito mo, sabog yung sapatos mo, wala kang pamasahe, wala kang pangkain, mayroon kang pigsa, meron kang sipon, may ubo ka, may pneumonia ka, namatay ang kapitbahay mo. Ang dami mong dahilan bro, kapatid, hindi mo man lang min-maximize. May tumatakbo kaninang umaga 6:00 pa lang, pumupunta ng Bulacan, naghahanap ng agila. Nagbabaka sakaling may agila siya doon. Merong isang pumupunta na kanina ng Boni Serrano at saka ng Camp Crame ng alas hapon na naglalatag ng networking. Nagbabaka sakaling baka agila yon. Meron kanina ang isang taga Cavite bumiyahe all the way to Shaw Boulevard, bumili ng kit, may sumali, nagbabaka sakali yung ine-encode niya, agila yon. Habang ikaw pinanonood mo lang kami, habang hanap kami ng hanap, kapatid tandaan mo, bago tayo magsimula mag-training, either direct kita o direct ka ng direct ko kaya ka nandito. Masyado kang malapit para bagalan mo yung kilos mo. Sa networking, bago mo hanapin yung agila mo, dapat ikaw mismo agila ka. Kasi ang agila, lumalapit yan sa kapwa agila. Pag nakita niyan, maya-maya ka lang, lumalayo yan. Gusto mo kumuha ng agila tapos ikaw naman galaw maya-maya ka. Gusto mo ng isang masipag na business partner pero ikaw naman galaw tamad. Gusto mo ng magaling na business partner humahataw, committed pero ikaw once a week ka lang nandito. Papakita ka sa centering once a month. Papunta ka ng opisina once a month. Magpapa-paying ka once a month. Eh di check-in mo once a month din. Tapos gusto mo mas masipag pa sa tao mo. Hindi pwedeng gano'n. Dapat ikaw mismo ang maging agila. Eto tip to guys bago tayo ano, yung klaseng tao na hinahanap mo, masipag, magaling, committed, mabuting tao, disente, focus, full-time,
lahat gagawin, driven, mataas pangarap, mabait na tao, lahat 'yun dapat ikaw. Be the person you are looking for. Hanap ka ng masipag, ikaw muna dapat maging masipag. Naghahanap ka ng magaling, ikaw muna naman maging magaling magsalita. Ikaw muna lahat. Dahil 'pag ginagawa mo 'to, yung agila lumalapit sa'yo. "Uy, ang sipag nito, ah." Sa tingin mo sasama ako kay Boss Joe tsaka kay Boss Carl kung tamad 'tong dalawa? Sa tingin mo sasama ako kay Boss Joe, kay Boss Carl kung mahirap 'tong dalawa? Kulang pa ng 100. Kasi naging agila sila na mas malaki sila sa'kin kaya ako dumikit sa kanila. 'Di ba may kasabihan gano'n, dikit ka sa mas malaki sa'yo, kasi kung dumikit ka sa mas maliit sa'yo, eh, di liliit ka din. Dumikit ka sa taong tamad, mas tamad pa sa'yo, di tamad ka pa din. Buong araw ka nakahiga sa kwarto mo ta's iiyak ka, wala kang bigas, wala kang pagkain, wala ka na namang kinita ngayong linggo, wala ka na naman buong araw ka na sa loob ng kwarto, wala kang ginawa kundi mag maglalandi sa app. Hmm. Imbes na lumabas ka doon, hanapin mo muna yung mga leader mo, ibuuin mo yung grupo mo, 'pag lumaki na yung checking mo, madali ng magpa-cute, madali ng lumandi, madali ng gumimik, madali na mambabae, manlalaki, kung ano pang gusto mong gawin, mag-shopping, mamasyal, magyabang, madali na lahat 'yan kapag meron ka ng mga dayantan sa ilalim mo. At least yung pagyayabang mo may laman. Weekly kumikita ka ng 200, 300. Paano mo magagawa yun? Simple, kailangan bukas bukas Linggo magpahinga ka, magdasal ka, humingi ka ng tawad sa Panginoon, hilingin mo lahat ng gusto mong hilingin. Pagpatak ng Lunes, mula pagdilat mo hangga't pumikit ang mata mo, wala kang ginawa kundi hanapin yung alas mo. Tandaan mo kapatid, minsan ka lang mabuhay, 'wag na 'wag mong hahayaan mahirap pa ito. Naghihirap lang 'yan kasi ikaw mismo ayaw mong hanapin yung angela mo. Mas gusto mong gamitin yung oras mo sa ibang bagay na wala namang kapalit. Pansinin mo guys, ako mismo ako'y 4 years old nung nagsimula. Unang 2 years ko dito sa negosyong 'to, kumita ako ng 300 million. Eto aminin ko sa inyo, alam ng asawa ko, sobrang focus ako sa trabaho ko, hindi na importante sa'kin yung mga birthday, mga family gathering, mga ganyan. Hindi ko na masyado na-attendan lahat 'yan. Kasi yung unang 2 taon ko, hataw ako sa pagne-network. Ang pahinga ko lang iihi, panghinga ko lang talaga yung talagang pagod na ako. Pero grabe naman sobrang hardworking, oo naman. Bakit may anak, asawa ako, eh. Nung nalaman ko meron akong pamilya sabi ko, "Shit paano ko bubuhayan?" Binuhos ko yung sarili ko sa pagtatrabaho. Kasi sabi ng nanay ko sa'kin, "Anak 'pag ikaw nagkaroon ng asawa, nagkaroon ka ng anak, umalis ka ng bahay, ikaw ng bahala sa sarili mo." So natakot ako nun. Nagkaroon ako sa utak ko na 'pag hindi ako gumalaw, wala akong kakainin, mamamatay pa yung anak ko, nakakahiya pa, hindi ko nabigyan ng magandang buhay yung pamilya ko, dahil lang sa katamaran ko. So nung 2 years na yon, talagang hindi ako bumarkada, ang binarkada ko yung mga leaders ko. Hindi ako pumarty, yung inuman, yung gimmick, yung mga downline ko lang din kasama ko. Yung mga bonding, kuwentuhan, 'di na ako nakipagkuwentuhan sa mga kaibigan ko dati, humiwalay na ako ng grupo, yung mga kakuwentuhan ko, yung mga leaders ko naging best friend ko na. Binuhos ko ang buong buong pagtatrabaho ko sa pagne-network. Anong kapalit? 300 million 2 years. Eto, ang goal ko sa JC ngayon in 2 years natin 900 million. PB bakit paano mo naman 'yun? Eh, ito tri-pack lang 'yung pinagalaw ko diyan, eh. Ngayon nag-31 na ako dito sa JC. 31 na ako ta's 31 pa si Krisha. Ilang bangga 'yun? Ngayon ta's ngayon mas naiintindihan ko. Medyo mabagal ako sa simula kasi nga sa una, hindi ko alam kung ano ibebenta kong barley ba, siomai ba, o ano ba, Omnipit o ano, Glutapit. Ngayon naisip ko magfo-focus talaga ako sa coffee. Kaya ako bumagal, aminin ko naman for the last few months sa nung simula kasi iba-iba yung binebenta, may siomai, may siopa, may toktok, kung ano. Pagpasok na nung invite ko, "Ano ba ibebenta ko dito?" Biski ako, di ko na alam ibebenta ko, eh. Kaya ako nag-derive sa, desisyon na, okey simula ngayon kape lang bebenta ko. 'Pag may nagtanong, "Okey meron yan, add-on lang yan. Kung gusto mo bahala ka, pero kape tayo." So yun yung kaya ako medyo bumilis ngayon. Nagpa-150 ako ngayon hanggang nag-200 to something. Okey, meron 4 na quadrants, okey? Ito ang guys, ito ang buhay, okey? May 4 na way para kumita. Number 1, maging empleyado ka. Walang masama diyan, kung empleyado ka, keep it up. Hindi kita pinapatigil.
Okay? Kasi kailangan mo 'yan. Kasi mas okay na may trabaho ka, at least may kinikita ka, meron kang pangkain kaysa nagfu-full-time ka nga dito, eh, wala, 'di ba? O sige magtrabaho ka kung may trabaho ka ngayon. Kasi wag mo munang iwan 'yan. Para 'pag okay ka na stable mo na yung network mo, tsaka ka na mag-unti-unti. Ngayon kung wala ka namang trabaho at nagne-network ka na, wag ka na maghanap ng trabaho. Buhos mo na lahat dito sa pagne-network. Kasi habang wala, 'di ba? So, ano ba ang pagtatrabaho? Ang pagtatrabaho ay simple lamang. Oras, ipinagpapalit para sa pera. Yun yung 8 to 5. Ulitin ko baka may matamaan. Wala po akong sinasabing mali dyan. Okay? Yan, ito lang po yung 4 na way paano kumikita ang tao. Number 1, pagtatrabaho. Okay? Number 2, business owner. Ano yung business owner? Ito yung nag-i-invest ng oras, ng pera, para kumita. Ito yung mga business owners. Nagtatayo ng mga restaurant, hardware, etc. Or, self-employed. Ito yung mga architect, engineer, para kumita. Iba naman, yung pag madami ka ng pera, di ba? Ito naman lahat ng gusto nila, investor. I'm an investor, di ba? I earn money every month without doing anything. So, ito yung 4, no? So, dito makikita mo iba-ibang klaseng paraan ng pag kumikita. Maraming tao sa pagtatrabaho. Yung iba naman, nagkapera, naging business owner. Yung dumami pera nila, naging investor sila. Yung iba naman, naging professional, self-employed. So, sa 4 na yan, pili ka kung anong klaseng buhay ang gusto mo. Ako, kung papipili mo ako, ang maganda dyan yung investor business owner side. Itong dalawang to. Kasi dito, you are networking people so that you will earn time and money someday. Kaya ka nagde-network. In short, nagle-leverage ka. 'Di ba sila, nagbabayad sila para maka-leverage sila ng mga empleyado. Yun yung business owner. Yung investor, gumagamit sila ng pera para dumami yung pera nila, nile-leverage nila yung pera nila. Ikaw ganun din. Nagle-leverage ka ng tao at pera para kumikita ka ng pera at dumadami oras mo. Yun yung networker. Okay? Now, sabi nga ni Rockefeller, no, I believe the power to make money is a gift of God, to be developed and use the best ability to good for others. Ngayon, ang pagkita ng pera ay regalo mula sa Panginoon. Okay? Paminsan kung bakit wala kang pera ngayon, siguro pinapalo ka lang ng Panginoon dahil siguro hindi natin alam, there was a time pagka may pera ka, nakakalimutan mo siya. Pero pag wala kang pera, masyado kang close sa kanya, 'di ba? Kaya paminsan na mapapansin ninyo madami tayong naka-experience ng ganyan. Ang dami-dami mong pera biglang nawala. Kasi there was a time nung sumobra ang daming pera mo. Feeling mo ikaw, 'di ba? Ikaw ang the best, 'di ba? Wala kang pakialam sa Panginoon. Panginoon, anong Panginoon? Wala naman Diyos. Ako 'to. Kaya ako yumaman because of me, 'di ba? Minsan kasi kinakalabit ka lang. So, ang sinabi ni Rockefeller dito, ang pagyaman po ay regalo ng Panginoon. Ngayon, yung pagyaman mo, dapat to, ginagamit mo to, hindi sa kasamaan, kundi sa kabutihan. Okay? Para lalo kang binibiyayaan ng Panginoon. Ngayon, syempre nagsimula ka, nagne-network ka. Eh, diyan natin sisimulan. Ikaw nagne-network ka. Okay? Bago mo to nakita tong negosyo to, ikaw ang pumunta dito. Dumating ka, pinakinggan mo, inimbita ka ng kaibigan mo, nakinig ka, nagustuhan mo, sumali ka. Ikaw yan. Ngayon ang tanong, ito, meron tayong 8 stages of a networker. Ano ba yung 8 stages, Piwi? Sa simula, ang kasama mo dito, sarili mo. Ang kakampi mo dito, sarili mo. Ang kalaban mo dito, sarili mo din. Dahil ikaw ang nagsimula, ikaw din ang may lakas at karapatan tumigil. Ay, ayoko na dito, 3 buwan na, ang tagal-tagal ko na, walang nangyayari sa akin. Ayoko na, titigil na ako, ayoko na. Ang magki-quit dito, ikaw lang din. Ang mahahataw dito,
ikaw lang din. 'Pag kumita ka at binuksan mo na yung bagong bahay mo at ayaw mo na diyan sa lungga mo at binili mo na yung bagong bahay mo, bagong kotse mo, yumaman ka na ulit, ang taong makikita dun, ikaw. So this business is all about you. Sino si Piwi? Sino si Anbacho? Sino si Dayan Tan? Sino sila Jonathan So? Sino sila Carlito? Sino sila lahat? Silang lahat ay business partner mo lang. Pero at the end of the day, ikaw ang magpapatakbo ng negosyo mo. Papakita lang nila sa'yo na yung ginagawa mo ay sobrang laking income at sobrang ganda. Ngayon ang tanong, dahil ikaw ay nandito, anong unang-unang kailangan mong gawin? Number one. Ito number one. Kaya nga tayo may everyday 9 p.m. centering. Gabi-gabi mula Lunes hanggang Sabado, libre ko 'tong ginagawa sa inyo pero hindi 'to libreng nakuha ko. Lahat ng tinuturo ko sa inyo, hindi ko 'to libreng nakuha. Binayaran ko 'to ng milyon, binayaran ko 'to ng libag, binayaran ko 'to ng puyat, binayaran ko 'to ng pagod, binibigay ko sa'yo ng libre. Kasi naniniwala ako, para gumaling ka, kailangan meron kang knowledge. Kailangan na iintindihan mo kung paano tumatakbo 'tong negosyong ito. Pipeline, alam ko na 'yan, alam ko na paano mo 'to nalaman hanggang ngayon, wala ka pa din pera. Pipeline, nadinig ko na, paano mo nadinig mo pa, pero hindi mo ginagawa. Masasabi ko lang na hindi mo na 'to kailangan kapag may Ferrari ka na, may bahay ka na, may 2,000,000 naman ka na, may 300,000,000 ka sa bangko mo na nakatago 'yan. 'Pag wala ka pa diyan kahit isa, kapatid, gamitin mo yung GLA, Good Learning Attitude. Makinig ka. Baba mo pride mo, baba mo yung ego mo, baba mo yung yabang mo, baba mo lahat na natutunan mo sa ibang kumpanya, baba mo yung akala mong mataas ka. Humble yourself because you can never learn something kung palagi ang tingin mo sa sarili mo mataas. Paano ka lalagyan ng tubig ang baso mo kung palagi kang puno, palagi kang magaling, pero baon ka sa utang, wala kang pera, wala kang sasakyan, wala kang bahay, wala kang ginawa kundi manghiram. Dahil lang yan sa pride. Alam niyo ba yan ang pinakasakit ng tao ngayon? Yung taas ng pride, yung taas ng ego. Kaya ka hindi nag-a-attend ng centering, alam ko na yan. Pagod ako ngayon eh. Had a long day. Wow. Wala ka pang 300,000,000 sa bangko mo, wala ka pang Ferrari, wala ka pang sariling bahay, wala ka pang 2,000,000 per month sa networking, tapos sasabihin mo sa sarili mo, wala ka sa centering. Ang unang-unang kailangan mong gawin dito, dapat mag-commit ka everyday na sa centering ka. Kasi sa centering, dito natututo ikaw at grupo mo. Dahil pag yung grupo mo nag-a-attend ng centering at ikaw wala doon, bukas makalawa pati sila wala na. Copy upline eh. Kung anong ginagawa ng upline niya, yun ang gagawin niya. Ba't ako mag-a-attend? Siya nga di nag-a-attend eh. Ba't ako makikinig? Siya nga di nag-a-attend eh. Ba't di nga pag-attend? Pagod ako eh. Wow, pagod ah. Sabi mong pera para mapakaramdam ng pagod. Hindi ako attend eh, kasi may party kami. Wow, so mga importante ng party, magka-million ka sa party? Hindi ako attend kasi meron akong gagawin bukas. Wow, super, wow. Mas importante pa yun kaysa sa pangarap na gagawin mo. Bigyan mo ng panahon yung negosyo mo kasi lalong-lalo na yung natututunan mo dito, hindi ito mura. Binibigay ko lang ng libre, pero sa totoo lang dapat hindi. Pero dahil team leader niyo ako, ibibigay ko sa inyo 'to ng libre, yung kaalaman ko. Para pagdating ng panahon, meron kang good learning attitude, meron kang natututunan. Tandaan ninyo, lahat ng teacher once naging estudyante. Lahat na naging upline once naging downline. Lahat na naging top earner once na naging estudyante. Lahat na maging mayaman once naging mahirap. Lahat ng maging matalino once na naging nakinig. Baba mo pride mo, baba mo ego mo. Kapatid, wala ka ngayon. Bagsak mo muna yan. Kung doktor ka man, engineer ka naman, architect ka, milyonaryo ka diyan sa larangan mo, pero nagsisimula ka dito, wala ka ngayon. Wala ka nga agila, eh.
makinig ka. Kailangan mong ibaba yung pride mo kasi dito yung yabang, walang pinupuntahan. Dito learnings lang. Paano ba tayo kikita lahat? Paano ba tayo yayaman dito sa networking na 'to? Paano ba na natin maximize yung investment natin, yung business natin, yung buhay natin, yung oras natin? Paano ba natin kukunin yung pangarap natin? And this is all about centering. Because sa centering diyan nagkakaroon ng energy transfer. Puwedeng Zoom lang 'to, taga Olongapo ka, taga Cebu ka, taga Tarlac ka, taga Novaliches ka, taga Siot, taga Taguig ka, Ortigas ka, Cavite ka, kahit nasaan ka pa, buti na nga lang may ganito, eh. Imagine mo dati ang centering ko, gabi-gabi nagkikita kami hanggang 3:00 ng madaling araw. Ginagawa namin 'yun, bumabiyahe kami, namamasahe kami, nagpupuyat kami, nagkakalibag kami, nagkaka-eye bags kami, para lang makinig ng ganito. Ikaw pipindutin mo lang sa cellphone mo, Zoom, connect, mute, turn off camera, hihiga ka pa. Ang dali nun bro, para maging absent ka pa. Bigyan mo ng panahon ang pag-aaral. Kasi 'pag lumago ka na, dumami ka na, dahil may natutunan ka, 'di ba, may good learning attitude ka at natuto ka, dahil madami kang baon na natutunan, ibig sabihin, darating ang panahon, 'pag punong-puno na yung centering natin, ikaw mismo nagtuturo ka na sa mga leaders mo. Ano yung ituturo mo? Ano, bro? Ang ituturo mo, lahat ng natutunan mo gabi-gabi na paulit-ulit paulit-ulit naman 'to si Phoebe, paulit-ulit gano'n. Bakit ang Biblia paulit-ulit din naman, 300 years ng paulit-ulit ang Biblia, nagbago ba? Nagbago ba ang pinag-uusapan sa simbahan? Iba-ibang relihiyon nga, iisang Biblia pinag-uusapan, iba parehong Matthew 7:7, ask and you shall receive, eh. Nagsawa ba ang tao? 'Di ba hindi? Sumunod ba ang tao? 'Di ba hindi pa din? Kahit paulit-ulit. Pero ang sikreto naman talaga ng buhay, gusto mo magkaroon ng mapayapang buhay, buhayin mo yung Biblia. Gusto mong kumita sa negosyong 'to, buhayin mo yung Biblia ng networking. Ito yung pinag-uusapan natin ng laws of networking. May law. Sa labas may law of gravity. Bato mo yung ballpen mo sa bintana, babagsak yun. Gravity yun. Ano yun, 'pag mayaman ka, 'di babagsak yun? Mayaman lang may gravity, mahirap wala. Hindi puwedeng gano'n. Ibig sabihin ng law, kahit anong mangyari, kailangan marespeto yun. Kaya kailangan respetuhin mo 'tong 4 na stages na 'to. Una, ikaw. Pangalawa, kailangan nakikinig ka. Kailangan tanggalin mo lahat ng kaalaman, "Ay hindi, sa front row, eto ang alam ko. Eto sa ano, dapat ganito." Kapatid, kalimutan mo na 'yun, walang ni isa bilang dun. Magsimula kang bago dito. Alam mo ba nung sumali ako sa I-AM, dati akong top earner ng ganito, eto na-awardan nga ako top ganito, dati 'yun. Nagsisimula ka ngayon, wala kang kahit 3 tao, eh. Kalimutan mo 'yung nakaraan, para ang galaw mo pan-downline, para ang galaw mo mainit. Kasi kung puro nakaraan ang nasa isip natin, babagal ka bro, babagal ka, maniwala ka sa'kin. Utak upline, galaw downline. Utak leader, galaw member. Dapat gano'n. Naalala mo yung unang-una kang nagne-network? Yung tipong feeling mo lahat ng taong kakausapin mo sasali. Para kang king of the world, dapat gano'n. Yung gigil mo laging nakataas. Remember, you are a vibration. You need to vibrate high. Ano ba yung high vibration? Masaya ka, excited ka, lagi kang gigil. Power, kapatid. 5288, pwede tayong kumita ng 90,000. Tatlohin mo yan, di may 1 may ako 270. Pwede maging milyonaryo, bro. Gano'n na maglatag. Hindi ka pwedeng lalanta-lanta para kang gumamelang lanta. 5288. Dito nga pala sa ano, meron din tayong 1788. Puwede kang kumita ng, 25. Tapos meron kang 15. Ano ba binebenta mo? Pangarap o Saint Peter? Ano ba binebenta mo bro? Drama o pangarap? Dapat yung excitement level mo lagpas. Dapat 'pag may kausap ka, "Siya hayop magsalita 'to si Jackie, ang lakas ng energy." Dapat mataas ang energy mo. Tanong niyo sa asawa ko, pag-uwi ko ng bahay, lanta na ako. Bakit? Binuhos ko lahat ng energy ko sa labas, eh. Kasi sumisigaw, wow! 'Di ba grabe?
Imagine mo kumikita ka ng 450 kada buwan, 17,000 lang ang puhunan mo, hahanap ka lang gano'n dapat? Huwag kang lalanta-lanta, kalimutan mo na yung nakaraang nakalipas, yung yumaman ka dati, dati yun. Gagawa tayong bago mas malaki. Gusto ko lang hugasan mo muna yung utak mo, lahat ng libag mo sa utak mo, tanggalin mo, bago ka ngayon. Ang hataw mo pambago, pang new blood. Ang hataw mo first timer. Ang hataw mo new blood. Ang galaw mo first timer. Wala ka lang alam kundi humataw, mag-absorb, hataw, absorb. Tanggal pride, tanggal ego. Yun ang magpapahataw sa'yo. Ibalik mo yung pagiging bata mo din. Pagiging matanda mo, diyan ka bumabagal. Nung bata ka, wala kang ginawa. Pag dilat mo, tumatakbo ka kaagad. Habang tumatagal ka sa pagne-network, Diyos ko po, napakaingat. Ay, careful dapat ako sa ganito. Ay, wala na. Umalis na yung agila mo, lumipad na. Wala na ulit. Sa dami mong requirements. Bukas, maglatag ka, ballpen papel, pak. May brownout sa inyo, buksan mo yung chalk. Sulat mo yan. Oh, ito, 1788, kaliwa kanan, 252515. Pwede kang kumita 252. Power by 2. Lahat ng natututunan nyo dito, hindi nyo to itatago. Ituturo nyo to sa mga leader ninyo para makapag-duplicate kayo. Yun yung step 5. Because the name of the game is to duplicate. Kaya yumaman si Henry C. kasi hindi lang naman iisa ang mall niya. Mega mall lang. Hindi naman, di ba? Nag-duplicate siya ng madaming mall. May mall sa Mega Mall, may sa Iloilo, may Makati, may MOA, may sa ibang bansa, Dumaguete, Cavite, Quezon City, Pasig. Lahat ng city may mall. Ang tawag doon, duplication. Nagpadami siya. Sa tingin mo, isa lang ang SM sa buong Pilipinas. Hindi siya ganyan kayaman. Sa tingin mo, ikaw lang ang nagne-network sa ilalim mo. Hindi ka yayaman. Kailangan mo mag-duplicate. Ibig sabihin ng duplicate, dapat lahat ng tao mo naglalatag din tulad mo araw-araw. Araw-araw nagsasalita. Linggo-linggo may napapasalin dalawa. O kung kaya mo talaga yung totoo, araw-araw may nagpapasali. Imagine mo to, goal mo ha. Araw-araw naglalatag ka, pati tao mo. Pangalawa, araw-araw may napapasali ka, pati tao mo. Imagine mo, yung ganong klaseng principle, ginagawa niyo yung kulturang yun, habang tumatagal, dumodoble exponential kayo. Dalawa ka ngayon, bukas, 6 na kayo. The next day, 8 na kayo. The next day, 20 na kayo. The next day, 50 na kayo. Dumadami ka. Ang goal mo, dumami. Hindi ka pwedeng mag-isa. Hindi ka pwedeng, for example, gusto mo ikaw lang ang magaling? Hindi pwede. The more na mas magaling yung leader mo sa'yo, the better. The more mas masipag yun, the better. Kaya nga tayo nagtuturo eh. Kaya nga tayo nagla-learnings eh. Kaya nga tayo naglalatag ng training ng libre para matuto. This is more than the millions that you will earn. You are building the character of the individuals. Lalo ni mga bago dito, yung mga first timers sa pagne-network, sila Elron Kurt, sila Krizaya, sila Naomi, sila Rai, sila TJ. Long term to. Imagine mo, nagbayad ka na ng 17K, araw-araw may nagtuturo pa sa'yo. Mahal pa yung toddler tuition fee. The bottom line is you need to duplicate. Kailangan, Joel, dumami ka. Hindi ka pwedeng isa ka lang. Isa ka lang masipag, isa ka lang marunong magsalita, isa ka lang naglalatag, isa ka lang umikot ng buong mundo, isa ka lang naghahanap ng agila. Dapat, naghahanap ka ng agila, yung leader mo, naghahanap din ng agila. Kailangan, kayong dalawa ang naghahanap ng agila sabay. Dahil pag nag-duplicate ka, automatic, ang kaibig sabihin nun, nagmo-multiply ka na. Pag sinabi mo nagmo-multiply ka na, kahit tulog ka, meron 100 nagsasalita sa labas, nag-aalmusal ka pa lang, may sa opisina na may bumibili na ng kit, maliligo ka pa lang, may nag-e-encode na, hapon pa lang flash out ka na. Dapat ganun ang buhay mo. Paano mangyayari yun? Gawin mo yung ginagawa ng mga negosyante. Araw-araw, day work. Mayaman, mahirap lumalabas yan.
Nagkakaiba lang ang trabaho natin. Yung iba ang trabaho ganito, engineer, architect, accountant, doktor, or whatever. 'Pag doktor, gumagamot ng tao. 'Pag engineer, nagtatayo ng bahay. 'Pag abogado, naghahanap ng kaso. 'Pag networker, simpleng trabaho mo, maghanap ng agila. Anong mahirap dun? Pamangkin, katulad nung bomb namin kanina, before mag-sentering, nag-bomb kami nila Jackie Wong sa kanyang pamangkin taga Davao, taga Mindanao. Prior to that, nandoon ako sa Santolan, tapos sa Camp Crame, bomb na naman ako, latag na naman ako. Si Ann Garcia nasa Bulacan naglalatag. Lahat kami si TJ pumunta ng opisina, bumili ng kit, in-encode yung leader niya. Si King humahataw sa online na presence. Gamitin mo lahat ng resources mo, oras mo, lakas mo sa paghahanap ng agila mo. Dahil kapatid, kapag hindi mo binilisan yung galaw mo, baka yung agila mo mapunta sa iba. Alam mo masaya dito, bro, sis? 'Pag nailagay mo na yung agila mo habang buhay na yan, yun yung masaya. Kasi 'pag nag-multiply ka na, sis, yung network mo lumalaki na. Masasabi mo na ang network mo lumalaki na kapag may 5 ka ng dayantan sa kaliwa, 5 dayantan ka na sa kanan. Imagine mo kaliwa mo si dayantan, kanan mo si Anbatyo. Anong tawag sa'yo, 'di ba? Gano'n din naman ang ginagawa nila Boss John nung wala pa si dayantan sa buhay nila. Araw-araw nakikipag-meeting sila, pupuyat, magjo-Jollibee, babiyahe, kakausap, magpapakain, magpapa-Starbucks, wala ulit. I-expected nila ito yung leader nila, yung pala hindi. Wala pa si Ann Batcho dati, yun pa din na kumakausap ng mga networker, marketer, may mga dumadating, may nawawala, may nag-aaway, may nagtatampuhan. Ganon din, katulad mo, nai-Indian din, minsan wala. Pero nasan sila ngayon? May kaliwa, may kanan. Dalawa lang pag-usapan natin, ah. Huwag na yung iba. Nahanap ba nila yung agila nila? Nahanap nila. Bakit? Nahanap nila eh. Tip, bago tayo matapos. Kadalasan, yung agila mo, yun yung taong hindi mo kilala. Eh, ayan ah, para maging ready na kayong lahat ah. Kung sino yung hindi mo kakilala, yun yung agila mo. Kung sino hindi mo pa nakakasama, yun yung agila mo. Kung sino yung hindi mo ine-expect, yun yung agila mo. Kung sino yung hindi mo akalain na magpapayaman sa'yo, yun ang agila mo. Gusto ko ready ka na ang agila mo hindi mo kilala. Kaya huwag kang masasaktan kung yung mga sumama sa'yo dito o hindi sumama sa'yo ay yung mga ine-expect mo hindi sumama sa'yo. Kasi to be honest, hindi naman sila talaga yung agila mo. Huwag na tayong lumayo. Huwag na tayong lumayo ah. Huwag na tayong lumayo dito sa sa Zoom natin. Tayong lahat mula kay Kurt, Kiana Resio, Ann Garcia, Hailey, Joel, Kanji, Naomi, Rai, TJ. Magtotropa ba tayo nung high school tayo? Magkakaklase ba tayo nung elementary? Magkakapitbahay ba tayo? Magkakaibigan ba? Best friend ba tayo dati? Magkasimbahan ba tayo lahat? 'Di ba tayo nga mismo hindi tayo magkakakilala? Hindi kita kapitbahay, hindi kita tropa, hindi kita kaklase, hindi kita girlfriend, hindi kita boyfriend, hindi naman kita kamag-anak. Pero ba't tayo magkasama? Yun yung sinasabi ko. Darating ang panahon, yung grupo mo, wala kang kakilala dun. Lahat yun, magugulat ka, dadating lang sa'yo. Hi, ako nga pala yung agila mo. Hi, King, ako nga pala yung agila mo. Yung pala, real estate agent. The network is on the people you don't know. Bakit ko sinasabi sa inyo to, guys? Para hindi kayo masaktan sa mga kaibigan ninyo na hindi sumama sa inyo. Kasi hindi naman talaga sila. Para hindi na kayo masaktan sa mga kamag-anak nyo na
inaasahan yung sumama sa inyo kasi hindi naman sila. 'Pag malaki na ang network mo kapatid, makukuha mo na yung big income. Gano'n kasimple 'yun. Katulad na natatamasa ng mga top earners natin ngayon, kumikita ng 2,000,000, 3,000,000 per month, 4,000,000, maglalabas ng Ferrari, next week naglabas ng McLaren, last week naglabas na naman ng Lamborghini, last week naglabas ng Nissan GT-R, sa kasabay ng ano, Terra Tsumike ng 800,000. Lahat 'yan because meron silang malaking network. Kaya nga 'to networking. 'Pag sinabi mong networking, ito ay paramihan ng tao. Mas makapal ang tao mo, mas malaki ang tseke mo. Mas manipis ang tao mo, mas manipis ang tseke mo. Kaya ang goal mo ngayon, pakapalin mo yung grupo mo. Paano mo pakakapalin yung grupo mo? I-maximize mo yung coffee, i-maximize mo yung 5288 kasi mura lang yon. I-maximize mo yung nagpa-pioneer tayo ngayon. I-maximize mo yung posisyon mo. Unang-una, i-maximize mo yung oras mo kasi hindi na babalik yung pagiging 40 mo o 50 mo o 60 mo. I-maximize mo 'yan. Para pagdating ng panahon magre-retire ka na, yung pera mo, pang-retire talaga. Habang kaya pa ng katawan mo mag-network, mag-network ka na. Baka makachamba ka ng 2 dayantan. Hindi pa huli lahat. Ay, pambata lang hindi. Senior ka, para sa ito. Bata ka, 19 years old, di ka pa nag-graduate. Kurt, para sa ito. Mas lalo ka na. Kumpleto ka. Buhos mo na. Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Bukas pagising mo, mag-network ka na. Nauutal ka, okay lang. Utal-utal nga si Jun Quintanara. Bulol yun na, top earner, top 1 ng Forever Living, multi-millionaire, naka-Ferrari, may bayat lupa, kilalang kilala sa larangan ng networking. Kick out? Bakit? May kilala naman ako, Mark Tapito na. Ang multi-millionaire din, daan-daang milyon ang kinita, napakadaming sasakyan, daming sports car, bulol, hindi marunong mag-English, hindi nakatapos. So walang dahilan, bata, matanda, nakatapos, hindi, may ngipin, wala, may cancer, wala. Bakit ang dami kong may mga cancer na kilalang top earner dito, yumaman sa JC na wala yung cancer ka? Huwag kang papayag na yung condition mo ang magpipigil sa'yo. Kasi kapatid, 'pag nakuha natin yung big income mo na yan, diyan natin makukuha yung big as we end guys, we're ending, yung big dreams mo. 9:58. Okay, big dreams. In 2 minutes we're ending guys. So ito yung stages Tititigan niyo na guys. Kung kaya niyo i-screenshot, i-screenshot niyo na. Picturean niyo kung gusto niyo picturean. Okay? You, good learning. Dapat nakikinig ka sa centering gabi-gabi. Learning, dapat nakikinig ka din dito para may maituturo ka. That's teach. Pag nakapagturo ka na sa mga leaders mo, pagdating ng panahon, ikaw na nagtuturo, ibig sabihin lumalaki na grupo mo, meron ka ng Olongapo, meron ka ng Bataan, meron ka ng Hong Kong, ibig sabihin nagmo-multiply ka na. Pag nagmo-multiply ka na, meron kanya-kanyang group na sila. Ibig sabihin nun, sign na yun na malaki na network mo. Pag malaki na yung network mo, lumalaki na, ang susunod niyan, yung income mo lumalaki na. Pag nakuha mo na yung malaking income, diyan mo na lumalabas yung mga malalaking bahay, malaking kotse, malaking pera. Ang problem natin is, kaya wala kang malaking pangarap na nabibili kasi wala ka namang pera. Gano'n kasimple yun, wag na natin paikot-ikutin pa. Kaya wala kang kotse hanggang ngayon at wala kang motor at wala kang bahay at wala kang pambayad ng pagkain at wala ka kasi wala kang ngang income. Yun naman ang katotohanan. 'Di ba? Wag na natin paikot-ikot pa. Kaya ka wala lahat ng gusto mo kasi wala kang pera. Ngayon, ang tanong, bakit ka walang pera? Kasi wala kang network. Yung network mo, ikaw pa din. 3 buwan ka na dito, 5 buwan ka na ang downline mo, sarili mo pa din. Meron ka mang dalawa, namatay na. Kasi nga, hindi sila na-inspire sa'yo. Mas tamad ka pa sa tamad. Kasi kung may pangangailangan ka, sa totoo lang, ito yung panahon na hindi ka dapat tatamad-tamad. Dapat lalong lumalabas yung lakas mo dito. Kasi yung mga leader mo, nakikita ka niyan. 'Pag ikaw nagtatamad-tamaran, ang susunod na tamad leader mo. Kaya ka walang malaking network, kaya ka hindi dumadami, kasi hindi ka nag-multiply.
Hindi mo pinakita sa leader mo, ano ba yung tamang leadership? Piwi, ano ba yung tamang leadership? Yung araw-araw nagsasalita ka. Kailangan nakikita ng downline mo, ikaw mismo may kausap. Busy ka sa Facebook ads mo, paglabas mo dito, saka punta ka, "Pre, may kausap ako, eh." Saka punta ka, "Pre, may latag na naman ako ulit, eh." Saka punta ka, "Pre, ito nagko-content muna ako para bukas yung mga kakausapin ko." Makakapag-multiply ka kapag yung tinuturo mo, eh, ginagawa mo, nakikita ng downline mo. Kasi yung mga downline matatalino yan. Gaya-gaya Putumaya yung mga yan. Kung ano ang ginagawa ni upline, yun ang gagawin ni downline. Tandaan mo yan. Kaya ka hindi nag-multiply kasi hindi ka nag-duplicate. Sinolo mo yung yung karunungan mo, nagdamot ka. Lahat ng alam mo sa pagne-network tinago mo. So, yung natutunan mo, hindi ka nakapagturo, hindi ka nakapag-duplicate kasi hindi ka nagtuturo. Anong ituturo mo kung hindi ka naman wala ka namang pinakinggan? Pantaki mo teacher nagtuturo ng high school, hindi nakatapos sa high school, pwede ba yun? Bago ka makapagturo, kailangan meron kang natutunan. At kaya ka walang natutunan kasi ikaw mismo, yung pride mo, lintik lagpas hanggang langit. Baba mo yung pride mo, tanda mo na sa Biblia to. God will bless who is humble. Baba mo yung kayabangan mo, hayaan mo yung cheque mo ang magyabang para sa'yo. Baba mo yung sinasabi mo magaling ka, hayaan mo ang resulta mo ang humampas sa mga taong sa paligid mo. Alam mo ba't yang pride na yan kung ba't hindi ka dumami-dami at hindi ka din nilalapitan ng agila? Kasi ikaw mismo ayaw mo magsimula bilang new blood na networker ulit. Ibig sabihin, zero culture. Wala kang dala dito. Pag salpak mo dito para kang bago, lahat tama. Pansinin mo ang unang network mo, lahat tama. Pero makalimang company ka, tatlong company, pagpasok mo dito lahat na lang ng klase ng reklamo, sasabihin mo, "Ay ba't gano'n, ba't JC, ba't kulay green, dapat puro ang dami mong dapat." Pansinin mo, kakadapat mo lumipas ang oras, yung cheque mo naging dapat na rin. Bago tayo matapos guys ha, huwag mo 'tong kakalimutan. Araw-araw dapat may kausap ka. Negosyo mo 'to, kaya mo 'to, para sa'yo 'to. Kasama mo ako dito, hindi ka malayo sa'kin. May pinagdadaanan ka, meron din ako. May kailangan mo ng malaking pera, kailangan ko din, sabay tayo. Meron kang na problema, sabay tayo. Kaya nga ako nandito, eh. Kaya ako nagne-network kasi kailangan ko ng malaking-malaking pera sa loob ng isang taon. 'Pag sinabi kong malaking pera, sinasabi ko sa loob ng isang taon kailangan ko ng 300,000,000 pataas. Kaya wala akong panahon makipag-joke-joke at makipagkuwentuhan sa'yo. Para lang alam mo, ang galaw ko dapat sa loob ng isang taon may 300,000,000 akong kitain, minimum. Sabayan mo 'yun. Gusto ko gusto ko kapitan mo yung sitwasyon na 'yon na sabay tayong aangat ulit. Kasi alam ko kung bakit ka nandito at ba't ako nandito, meron tayong iisang dahilan. Pareho tayong aahon ulit. Pareho tayong may kukuning pangarap ulit. Pareho tayong magsisimula ulit. Pareho tayo ulit papalakpakan ng lahat ng taong nag-aabang. At magagawa lang natin 'yan kung araw-araw hinahanap mo yung agila mo. Linggo-linggo may napapasali ka. Gabi-gabi nasa centering ka. Magandang gabi po at sa inyong lingkod, ako po si Piwi Guasque. Sana po sa murang edad, sa murang edad 'no, sa murang edad, sa simpleng centering po, eh